Mga kumpanyang tinatag ni Leviste, hindi tinupad ang pangako, kaya taong bayan daw ang nagbabayad. May mga nagsasabi na dahil sa failure ng mga kumpanya ni Leandro Leviste na mag-deliver ng pinangakong renewable energy, ang tunay na nagbabayad daw ay ang ordinaryong Pilipino. Medyo mahirap intindihin yan sa umpisa kasi technical siya. Kaya gagawin ko itong simple. Ipapaliwanag ko muna kung paano nangyari tapos bibigyan ko kayo ng analogy para mas malinaw. Unahin natin ang technical side. Ganito yan. Ang Solar Philippines, founded by Leandro Leviste, ay nangako na magsusupply ng libo-libong megawatts ng cheap at renewable na kuryente. Dahil may inaasahang supply na ganyang kalaki, hindi na sila agad naghanap o nagmadali mag-secure ng ibang sources ng kuryente. Para sa kanila, sapat na ang paparating na solar power para tugunan ang pangangailangan ng bayan. Ang problema, hindi dumating ang pinangakong kuryente. Bigla na lang nandyan ang demand. Kailangan na ng kuryente pero wala ang inaasahang supply. At pag ganito ang situation, wala nang luxury na maghintay or maghanap ng ibang murang options. Kailangan na ng kuryente ngayon din. Kaya napilitan ng gobyerno na kumuha ng mas mahal na source of energy, tulad ng diesel at coal power. Natural, mas mahal ang mga kuryenteng galing dito. Ngayon, sino ang nagbabayad ng mas mahal na kuryenteng yon? Hindi ang developer, hindi ang gobyerno. Ipinasa ang gastos sa consumers. Kaya kahit hindi halata, mas mataas ang binabayaran nating kuryente buwan-buwan dahil sa pangakong hindi natupad. Ayon sa mga lumalabas na estimates, pwedeng umabot sa higit kumulang 400 pesos per month or halos 5,000 pesos per year ang dagdag gastos ng isang household. Kung medyo malabo pa rin, ganito lang na lang ang isipin nyo. Si Totoy, nangako na siya ang sasagot ng Christmas party ng opisina. Dahil naniwala ang opisina, nag-reserve na sila ng hotel, bumili na ng pagkain at alak, nag-hire na ng banda at host, nag-invite na din sila ng mga empleyado. Masaya ang lahat. Akala nila libre ang kain, libre ang inuman, tuloy ang party. Pero dumating ang araw ng party at hindi nagpakita si Totoy. Walang binayaran, walang paramdam. Lahat naka-reserve na. May mga bisita na. Hindi na pwedeng i-cancel. Kaya ang ginawa ng opisina, siningil ang bawat empleyado ng tig 400 para matuloy lang ang party. Imbes na libre sana, napagastos pa sila dahil sa pangakong hindi tinupad ni Totoy. Ganyan din ang sinasabi ng marami na nangyari sa kaso ng Solar Philippines na itinatag ni Leandro Leviste. Nangako ng supply, umasa ang sistema, hindi nag-deliver. At sa huli, ang taong bayan ang sumasalo ng gastos. Pakinggan mo naman ang banda kong Hey Moonshine. Promise, maganda ang mga kanta namin.